Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. Grabe. 8 presidente na ang aking nasaksiyan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban ng bayan. Tandaan natin, ang pera ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon. Correct. Ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Aray ko! Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, panoorin natin ang full video na nagtitrending ngayon. Na meron na namang video na inilabas itong si Chavit Singson. May ibinulgar, may ibinuking itong si Chavit Singson patungkol po dito sa Marcos administration. Okay? So yun po ang ating pag-uusapan ngayon, guys. Grabe itong ating panoorin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Tayo dito sa nagtitrending na video ni Chavit Singson kung paano niya ibinulgar ang kapalpakan nitong administrasyong Marcos. Heto, magre-react po tayo dito kay Chavit Singson. Play! Mga mahal kong kababayan, nagsasalita ako ngayon hindi bilang politiko, kundi bilang isang Pilipino nagmamahal sa ating bansa. Pero sa bigat ng mga nangyayari ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Akala ko noon, asenso na talaga ang Pilipinas. Pero that was the time ni Duterte. Ito, binabagsak na naman. Akala ni Chavit Singson na aasenso na. Pero pagdating ni Bongbong Marcos, balik tayo sa uno. Reset na naman. Tayo ng korupsyon. Ang taas na ang mga bilihin ngayon. Tama. Tuloy-tuloy pa ang pagbaha. At ang pinakamasama, bilyong-bilyong piso ngayon ang nawawala gawa ng korupsyon ang mga proyekto panggobyerno. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. Grabe. 8 presidente na ang aking nasaksiyan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban ng bayan. Naku po. Lalo pang lumala ang pagbaha mula noong umupo ang ating presidente na si Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil wala siyang malinaw na pambansang plano laban sa baha. Walang koordinasyon sa local government o mga governors o mayors. At wala man lang nag-counter-check kung natayo na ang mga ito o hindi. At nabayaran na ito ang gobyerno bago pa lang maumpisahan. Kawawa ang ating mga magsasaka. Binabaha pa din at ang kanilang tanim dahil palpak ang flood control project sa bayan nila. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagdaloy ang baha na sumisira. Kung matatandaan natin, nagpo-problema itong si Bongbong Marcos sa agrikultura, ang rice production. Ito na yung solusyon sana. Sana, pinaganda nyo ang mga flood control. Tama itong sinabi ni Chavit Matalino ito negosyante ito. Alam ito kung sa laro ng negosyo. Isa sa mga nagpapahamak sa production ng bigas natin ay itong flood control. Kasi, babalik na naman yan sa uno. Diba? Babalik yan sa uno. Kapag nakapagtanim na sila. Babahain yan. Anong mangyari? Patay na naman yung mga halaman. Back to zero na naman. Konektado yan lahat, Bongbong Marcos. Ang bobo mo kasi. Sa mga tahanan ng mga pamilyang Pilipino. Buong bansa natin ay nagdurusa, lalo na ang mga mahihirap. Ang administrasyon nito ay gumastos halos 500 bilyong piso
para sa flood control lamang. Sabi nila may 9,800 flood control projects. Eh kung ganun, bakit palala ng palala ang baha? Tandaan natin, ang pera ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon. Correct. Ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Aray ko! Grabe. Bongbong Marcos, makinig ka. Bago pa man makarating sa Kongreso ang budget, ang Pangulo muna ang nag-aproba ang lahat. Sa kanya muna dumadaan ang National Expenditure Program or NEP, ang plano kung saan mapupunta ang bilyon-bilyon pera ng gobyerno. Pagkatapos ng NEP, ang Department of Budget and Management or DBM at ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Itong mga departamentong ito ay reporting direkto sa opisina ng Presidente. Hindi sila kumilos ang sarili lang. Sumusunod sila sa direksyon ng Pangulo. Kaya nung naglagay ang Kongreso at Senado ang 450 billion para sa public work at 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Lahat ng malaking proyekto ng gobyerno, bawat flood control project, lahat yan dumaan sa opisina niya. Pero anong ginawa? Ha? Inaprubahan pa rin ang korupsyon na mga insertion. Siya ang nag-aproba ang bawat pondo at siya ang pumipirma taon-taon sa General Appropriation Act or ang GAA. Tama. Na batas ang pondo ng bayan. Kaya alam niya lahat ito. Nagulat ako nung sinabi niya sa SONA, mahiya naman kayo. O, bakit kayo? Tama. Mahiya naman kayo. Bakit kayo? Ikaw ang mahiya. Di ba? Mahiya-hiya ka naman, Marcos. Ikaw nag-approve niyan. Diyan niyang nilaglag ang mga kasama niya, dapat siya ang mahiya. Inilaglag niya ang mga engineers at contractors para huwag nang umabot sa kanya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Correct. Pero ngayon, pinasok na ng korupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. May tanong ako, bakit hindi imbestigahan ang ICI or ang Independent Commission for Infrastructure ang Ilocos Norte na probinsya mo? Ala, patay tayo dyan. Alam niyo ba na karamihan ng mga flood control project doon ay napunta sa mga Diskaya, halos 2.7 billion ang halaga. Ang balita ko ay may mga proyekto pang binabayaran muna bago pa matapos. Maliban pa sa mga uncompleted or mga ghost project. Hindi lang yon, mas marami pang flood control project na napunta sa paborito nilang contractor na si Mayor Alcid ng Lawag City. Mahigit 4 na bilyon ang binuhos ng pondo sa kanya. Ang kandidato mismo. Yan ang ibig kong sabihin. Hindi po makagalaw ang ICI kapag patungo na ni Martin, ni Zalde at ni Marcos ang usapan. Hanggang kalaban lang ng administrasyon sila. Pero kapag matadtad ang Marcos, Zalde at Martin, hindi na makapagalaw ang ICI. Nagiging useless na kayo. Ng Pangulo at paboritong kontraktor nila mula nung konsyal pa lang si Mayor. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Kaya hinahamon kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Correct. Inanyayan ko ang mga kabataan, ang mga religious group na pumunta sa Ilocos Norte at samahan ng ICI sa pag-imbestiga sa mga flood control project doon.
magsama kayo ng media para hindi maitago ang mga pag-imbestiga ng ICI. Tingnan niyo po kung paano nila ako patataymikin. Ibabaliktad nila ang kwento. Gamit nito, walang basehang na plunder case laban sa akin. Pilit nila akong sinisiraan. Kasi si Manong Chavit ngayon ang nagbubulgar. In order for Manong Chavit na tumahimik, ikakasuhan nila. Paano yan ngayon? Mas lalong nag-ingay itong si Manong Chavit. Lagot kayo dito. Dahil pinili ko magsabi ng totoo. Ang totoo tungkol sa korupsyon na nangyayari mismo sa pinakamataas na pwesto ng gobyerno. Ang paggawa lang nila ay gumawa ng plunder case sa akin para patahimikin ako. Ang nagsampa ng kasong plunder laban sa akin, si Atty. Tilly Cordero, isang abogadong suspendido ng Korte Suprema ng 6 na buwan dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility ang mga abogado. Pumunta po siya mismo sa aking bahay upang humingi ng pera at binibentahan niya ako ng, ang sabi niya, hotel and resort, 20 million lang, Mayor. Mura yun. Hotel resort. Kako, sa loob ko, mura nga. So, pumayag ako, pumunta kami. Nung nandun po kami, nakita ko po na maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagbukas mo, makita mo na ng kama. At napakaliit na bahay, napalaki lang dahil, ito sa picture, makita nyo, ang likod ng bahay niya, nag-encroach pa sa river canal para lumaki lang yung bahay na binibenta sa akin. Ang liit, 20 million daw. Hindi ba pangluloko yan? Ganong klase itong babae ito. Pero ngayon, mukhang may nagpupundo na sa kanya na flood control para lang sirain ako. Pinsan siya ng mayor na tinalo ko sa bayan ko sa Nagbakan, si former Mayor Edgar Zaragoza, na siya ang pinaka-corrupt na mayor ng Ilocos Sur. Di ba kung i-analyze mo, lahat ng mga pinagsasabi ditong si Chavit, Manong Chavit ay politika, galawang politika lahat. Sa pamumuno ng pamilya nila ng 33 years, halos walang nangyari, walang bagong building, bagong palengke o bagong municipal hall. Mga ghost project lang. Ang pinakamasamang ginawa niya ang mga mag-imbento ng mga ghost farmers. Ang populasyon po, ang bayan ng Narbacan ay 44,000 lang. Ngunit sa isang maliit na barangay, nag-register po siya ng halos 65,000 ghost farmers, kung saan 80 farmers lang ang nakarehistro. Yan ang kaso ang dapat atupagin ang ombudsman. 10 years ago, ko pa yan isinampa at marami pa, pero hindi pa rin iniimbestigahan. Bakit itong fabricated case laban sa akin ay tinanggap agad? Ganyan sila. Kasi, kumukontra ka sa administrasyon. Tinanggap ka agad ng ombudsman. Ang daming mga importanteng dapat pagtuunan ng pansin ng administrasyong ito, pero hindi pinapansin yung mga totoong problema ng bansa. Pero yung mga kalaban, para yung mga nagbubulgar, yung mga nagbubuking sa kabalastugan nitong administrasyon na ito, yun ang inuuna nilang kasuhan. Tingnan nyo gaano kagarapal itong administrasyong ito. Patahimikin ang mga nagsasabi ng totoo at protektahan ang mga magnanakaw. Kung may mangyari sa akin, ikulong man nila ako o patayin, alam nyo na. Gusto nila akong patayin. Buti na lang sinabi mo yan na Manong Chavit para alam na ng taong bayan. Pero okay lang sa akin. Dahil nakapaglingkod na ako sa ating bansa at nasabi ko na ang mga katiwalian ang administrasyong ito. Ulitin ko po, payag akong magpakulong kung totoo ang kasalanan ko, na may kasalanan ako. Ako po ay isang tao na may isang salita. Sana po magising na tayo. Yan ang sabi ni Vice President Inday Sara Duterte rin, no? Na ito raw si Manong Chavit ay kung ano yung mga sinasabi ay totoo raw, no? A man of his word, yan ang sabi ni VP Sara. Ilang beses ba natin pagbibigyan ang isang pamilya na magnanakaw sa kaban ng bayan natin? Never again. Tigilan na natin itong panluloko nila. Ito ang pagkakataon natin dahil alam na natin sino ang totoong mastermind. Matuto na tayo
Piliin natin ang katotohanan kahit mahirap. Pilitin natin yung tama. Huwag tayong matakot. Dahil laban natin ito sa mga korap na opisyal ng ating bansa. Mga Gen Z dyan, makinig kayo kay Manong Chavit, para ito sa inyo. Hindi na ito para sa amin. Kayo yung makinabang in the future. Mga kababayan, hindi tayo bubo. Hindi tayo pipi. Panahon na para sabihin, tama na, sobra na. Kaya ngayon, hinihiling ko sa inyong lahat, sama-sama tayo laban na ito para sa ating bansa. Huwag natin hayaan ang ICI na binuo ang Pangulo mismo ang magdikta ng limitasyon na investigasyon nito. Yan ang sinasabi ko. Hanggat presidente si Bongbong Marcos, ang ICI, scripted na yan. Sobrang scripted yan. Imagine that one. May plano pa nilang gawing state witness si Martin Romualdez. Hindi nga natin alam, pagdating dito ni Zaldico, maging state witness rin yan. Gawin yung state witness lahat. Lahat ng mga kakampi ninyo, state witness nyo. At lahat ng kalaban ng administrasyon, kasuhan nyo na. Ganyan naman ang administrasyon . Dapat payagan natin ibang grupo na malayang makapagtanong tulad ang mga nangyayari sa Ilocos Norte. Huwag natin hayaang protektahan nila ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at higit sa lahat, ang Pangulo mismo. Lumalabas na po ang katotohanan. Huwag natin hayaan ang mga nakaupo ang mag-ayos ang problema dahil sila mismo ang may gawa nito. Hindi po darating ang pagbabago kung iantayin lang natin. Kailangan natin itong ipilit, itulak at ipaglaban. Una, sa ating magsasaka at manggagawa, ang pawis niyo ay bubuhay sa bayan natin. Kaya maningil kayo ng hustisya. Ang kawawa nga ito mga pobre nating mga kababayan . Dahil hindi nga sila makapagsalita kahit anong sabihin mo, Manong Chavit, no? Kasi nasa bukid sila . Sino magsisigaw-sigaw sila doon? Walang media, walang internet, walang nakikinig sa kanila. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman